Mainit na balita. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. COMELEC mukhang tinabla ng hiya sa mga reklamong natanggap kaugnay sa automated counting machine. Sa isang post nga ni Attorney Harold Respicio ay sinabi nito, ang isang magandang balita na di umano ay in-update na ng Commission on Elections ang kanilang proseso at ayon pa sa kanya ay tsaka lamang iko-konekta ang makina sa internet pagkatapos na ng printing ng election returns at kapag magtra-transmit na ng data sa mga servers. Kaugnay nga ito sa naging reklamo ng IT expert lawyer na si Attorney Respicio na di umano ay pwedeng ang dayain ang resulta kung nakakonekta ang makina sa internet sa pagsisimula pa lang ng botohan na tila ay hindi na nga nagawang magpalusot pa ng COMELEC at sa halip ay binago na lang ang proseso para hindi tuluyang mapahiya. Nagbigay payo din ng abogado na maiging i-check ng mga botante ang makina sa darating na eleksyon katulad nga ng nakasaad sa updated process na ipinalabas ng COMELEC upang maging sigurado. Napakaganda po ang nangyari ngayong araw na ito dahil mayroong magandang balita galing sa COMELEC. Naglabas sila ng update. Ang sinabi nila na yung bagong ACM procedures nakalagay na doon na sakalang dapat i-connect yung makina doon sa internet pagkatapos ng printing ng election returns at kapag mag-transmit na ng data doon sa mga servers. Sa araw ng election mo na, ang una ninyong i-check ay dapat hindi connected sa internet ng makina at magagawa nyo yan sa mamamagitan ng pag-inspect ng likod ng automated counting machines. Meron connection doon na USB para sa USB modem for internet or kapag Starlink naman ang gamit, merong Ethernet cable para sa Starlink router. I-check nyo sa unang oras sa pag-open ng polling day. Tanggalin dapat lahat ng mga yun, hindi dapat connected. Magpo-continue tayo sa ating polling na hindi connected yung mga makina sa internet sa araw ng eleksyon. At malinaw na malinaw sa updated rules ng COMELEC na saka lamang magpo-connect sa internet kapag na-print na yung mga election returns at magtra-transmit na ng data papunta sa mga server. Napakaganda po itong explanation na ito. At ako ay lumalapit sa taong bayan with humility na sinasabi ko sa inyo, ang ating purpose ay nakamit na po natin. Maliwanag na po ngayon na sa araw ng eleksyon ay huwag i-connect yung makina sa internet, please. Ang precise resolution na ito ay 11098 Annex B. Sa Step 9 on Election Day, nakalagay doon na saka mo lamang i-transmit yung USB modem for internet at yung Ethernet para sa Starlink routers kapag na-print ang election returns at kapag mag-transmit na ng data papunta sa mga servers. Napakalaking improvement ito dahil sa unang ACM procedures, on final testing and sealing day, i-connect mo pa rin para sa diagnostic testing yung mga makina sa internet. Ngayon, bawal nang mag-connect sa final testing and sealing day ng USB modem para sa internet or yung Ethernet cable para sa Starlink router para sa internet. Bawal nang i-connect yun sa final testing and sealing day. We can reasonably expect na pagdating sa araw ng eleksyon, hindi na connected yung makina sa internet at sabi ng COMELEC sa kanilang updated rules, doon na lamang sa Step 9 on Election Day nakalagay na kapag tapos nang na-print yung election returns at mag-transmit na ng data doon sa mga servers, doon lang dapat i-connect yung USB modem for internet and yung Ethernet kapag ang gamit mo ay Starlink. Napakagandang improvement po nito dahil ito po ang napakahihintay natin na update mula sa COMELEC dahil magbibigay ito ng instructions sa ating mga election board, sa ating mga teachers, sa ating mga watchers. Ito na nga at kinasuhan na ng COMELEC si Attorney Respicio dahil dun sa video niya na pinapakita na maaaring matamper itong mga vote counting machines na gagamitin natin ngayong eleksyon sa Mayo 2025. Pero alam nyo ba, ayon sa batas, Republic Act No. 9369, ito yung nagtatakda ng automation ng eleksyon natin na dapat itong COMELEC ay nag-hire ng isang established international certification entity. Ano yung trabaho nila? Isa-certify nila na yung mga hardware at software na gagamitin natin ngayong eleksyon ay working properly, securely, and accurately. Itong certification na to ang magbibigay or magpapanatag ng loob natin bilang mga botante na yung eleksyon natin ay may integridad at walang maaaring maganap na dayaan. Pero ayon sa batas, dapat ang certification na yan nalabas 90 days before the election. At yung 90 days na yan ay nung February 12, Marso na. Wala pang nilalabas ang COMELEC. Alam niyo po, siguro instead na nagkakaso ang COMELEC dito sa mga individuals na nagtatanong at
may hinihinging paglilinaw sa COMELEC tungkol sa integridad ng eleksyon, ay dapat nilalabas ng COMELEC ang mga ganitong certification na naayon sa batas para naman kaming mga botante ay napapanatag. Alam niyo ba na hindi lang din si Attorney Respicio ang unang nag-raise ng concerns sa COMELEC. Kasama din dyan ang dating congressman, si dating congressman Egay Erice. Nag-raise na rin siya ng mga concerns tungkol sa COMELEC. Ano ang nangyari? Dinisqualify siya ng COMELEC. Buti na lang, naka-TRO siya, so binalik siya sa listahan ng mga kandidato. Pero yun nga, COMELEC, ang hinihiling natin, nasaan na ba ang certification na ito? Talagang mahirap po na ikaw ay gumamit ng online voting system ng COMELEC, lalo na kung ikaw ay hindi ganun kasanay sa paggamit ng laptop, na mga kung ano-anong i-click mo, sa paggamit po ng Android phone, kung anong gagamitin mo, and mayroon pa pong mga pagdududa dahil hindi ka sigurado na send out na ang iyong boto para sa mga kandidato mo. Kailangan pong i-address natin yan, mga kababayan. Okay? Ejik Ann Cabaneles, magandang umaga ka, Eric. Opo, gabi dito sa amin, it's getting to be 12 midnight, no? Mga 10 minutes before 12 midnight na dito sa eastern side ng bahagi ng mundo natin. Last na mga kababayan, there is now an ongoing na tinatawag natin na balita na mukhang tuwang-tuwa itong OPA Pro Secretary o yung Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity. Dati po itong OPA, Office of the Presidential Advisor for the Peace Process, itong si General Galvez. Dahil nag-issue na ng pagpipirma ngayon si Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng amnesty at magkaroon ng safe conduct pass sa mga rebelde daw na lumalaban sa gobyerno gamit ang armadong pakikibaka. At kahit sila may mga kasong pending o nakakulong pa, pwede po silang mailabas. Sapagkat bibigyan sila ng gobyerno ni Marcos ng tinatawag na amnesty with tinatawag nating mga kababayan na safe conduct pass. Ngayon ko na nakita ito sa news. Kaya delikado po ito sapagkat marami pong nakakulong na mga CPP, NPA, NDF na mga kadre at pamunuan, bagamat may edad na po sila, ay hindi nila binibitawan pa rin ang ideolohiyang baloktot nila sa CPP, NPA, NDF, at sila ay pwede pong mapalabas on the ground na nag-apply sila ng amnesty at safe conduct pass. Wow! Kaya pala atat na atat itong mga senatorial candidates nila ng CPP, NPA, NDF na umikot para makapag-recruit at makapaghanda ng maniobra sakaling itutulak at totohanin po itong nagaganap ngayon na mga pagbubulgar na may safe conduct pass pala na ilalabas ang gobyerno ni Marcos sa pamamagitan po ng paglalagda nila dito sa tinatawag na safe conduct pass para sa mga rebelding nanggaling sa CPP, NPA, NDF, MILF at MNLF. Well, abangan natin kung ano po ang nilalaman nito, babasahin ko. Subalit nakakabahala po ito na nabigla na lang ang mamamayan na magbibigay si Marcos ng safe conduct pass sa mga teroristang grupo na walang ibang ginawa kundi manunog, mang-ambush, pumatay ng sundalo at pulis, mag-recruit ng kabataan at magwasak ng ating ekonomiya, ay bibigyan po sila ng safe conduct pass at hindi sila pwedeng galawin, hindi rin po sila pwedeng arestuhin, sapagkat sila ay covered ng safe conduct pass. Wow! So si Ka Eric pwede din pala mag-safe conduct pass dahil pinapa-aresto ako ng Kongreso ni Tambaloslos. Dati din pa akong rebelde at kadre. So pwede ba ako? 1 minute mga kababayan na. Pwede ba si Ka Eric na mag-apply ng amnesty? Oh, di ba? So, very questionable po itong motibo ni Marcos at nila Romualdez at nila Charlie Galvez na pinapalusutan po nila ang taong bayan tungkol po dito sa pagpirma at pagpapalabas ni Marcos ng safe conduct pass
na ibibigay po pati sa mga nakakulong at may mga kasong karumal-dumal na panununog, pagpatay, pamumbomba, at ganoon din po yung mga na-convict doon sa Palawan at iba pa, o may mga kinakaharap na kaso related sa CPP, NPA, NDF. Naku, pwede po silang mailabas sa ilalim po ng kalokohan na gobyernong Marcos Romualdez. Kaya pag-isipan po natin ito mga kababayan, sapagkat ito ang mga maiinit na issue na kakaharapin natin at tatalakayin natin. Including po ang pagbabalik natin doon sa ulat-sulat po na ibinahagi sa atin ni Brother J at ni Sister Rowena. Sa kanila pong kaninang nakita na kung sila na mga technically proficient, kung ikukumpara po sa karamihan ng mga manggagawang Pilipino at ng mga elderlies at may mga PWD pa, ay hindi po ganon kagamay o hindi po nila ganon familiarize ang mga portal-portal na ito, ang paggamit ng email combined po sa window ng access nila sa dito. Malinaw po na nagkakaroon ngayon ng significant na problema kung saan patutungo po itong problemang binuksan nila Garcia ang isang karumal-dumal na pagtulak nila ng mandatory online voting pero walang batayan sa batas. At sana po may masmasan ng Korte Suprema bago dumating ang May 12. Ayun. So, at dito naman, sa gimmick diskarte na palalayain at tilalabas ang mga komunistang organisasyon ng mga leaders nila na nakakulong, pinaghirapan po yung hulihin ng ating mga intelligence officers and operatives, lalo na po sa panahon ni Duterte yan na ginamit nila. Ang ganitong mga problema natin ngayon ay nagpapakita na binabaliwala ng mga advisors ni Marcos at ni Marcos mismo ang mga malalalim na mga maniobrahang ito at galawan, including itong pagpapalusot ng tinatawag na Safe Conduct Pass. Pupuntahan po yan ni Ka Eric, no? My time check now is alas 12 na ng ating gabi sa Canada at sa Biyernes pa. Magpahinga lang tayo ng konting oras. Buena. At iba pa pong updates may update tayo hinggil dito sa mga galawan ng CPP, NPA, NDF upang idiin ng todo-todo si Pangulong Duterte tungkol dito sa possibility ng tanim witness at mga maniobra nila na maglabas ng gawa-gawang kwento tungkol sa kalagayan daw ng mga witnesses dito sa kaso nilang ipinipilit sa ICC laban kay Pangulong Duterte ay tinatakot daw ng mga tauhan ng mga Duterte. Okay? Sige, pag-usapan natin yan. Abangan nyo si Ka Eric. So that would be around mamaya mga 6 p.m. sa Pilipinas, mga 6 a.m. po dito naman sa Eastern Time Zone sa New York. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong mga pagpa-shoutout at messages of support and solidarity. Thank you sa mga kababayan nating naniniwala at sumusuporta sa live stream program ni Ka Eric dito sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat sa mga kababayan po natin dyan sa Canada at dito sa Estados Unidos na patuloy pong kumukup-kup at tumutulong kay Ka Eric. Hindi ko po makakalimutan ang inyong kabutihang loob. Maraming salamat muli at magkikita tayo mga 6 hours after nito at makapagpahinga ako at makapagbasa, talakayin po natin at dudugtungan itong ating pinag-uusapan. Brother Beethoven, thank you so much. At sa lahat ng mga nanood, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang number 18 Ipanaw Sambayanan. Maraming salamat sa mga nagboboluntaryong tulungan ang ating tunay na party list na maging representasyon natin sa pinakamatapang na boses na pagtindig sa kabutihan ng mga mamamayan dyan sa Kongreso. Bye for now!